para maging may kaalaman sa panahon ngayon. Maging aware tayo ngayon sa ating Opo, yes. panahon, sa ating dapat paghandaan sa bawat panahon. From every now and then, may shifting ng enerhiya. Itong enerhiya na inilarawan ko sa inyo na ongoing planetary ascension. Ito man ang mensahe ng Supreme Master at ang layon din ng dugukan na ma-aware ang ating mga kapatiran sa iba't ibang mga sekto ng paniniwala, sa iba't ibang mga sektor, it could be private or public, na mga kapatiran natin lahat sa buong bansa, sa buong mundo, sa pang-spiritual na mga kaalaman. And way of actual practical arts and science of inner discovery. So, palagi natin ito binigkas sa ating mga kapatiran, angels contact and connection. At talagang kailangan ngayon. Pag marinig ninyo ang shifting ng enerhiya, ay inyong maintindihan na malakas ang enerhiya ngayon at matindi ang pangangailangan ng bawat tao ngayon sa ganitong klaseng kaalaman para makasabay tayo sa frequency na ito, na maraming mga bagay na dapat natin at kailangan natin maintindihan, lalo na sa ating pangkalusugan ng itong enerhiya ngayon. Magdudulot ito ng energy imbalance. At alam naman natin na pag may energy imbalance, maging sanhi yan ng mga sakit sa ating physical na katawan, maging din sa ating spiritual na katawan. Ibig sabihin ng spiritual na katawan, kaluluwang katawan. Kaya pag makasakit ang ating kaluluwang katawan, and then definitely that would affect the physical body. So, ang itong energy imbalance talagang kailangan natin ma-resolve. At ito ay magaganap pag hindi tayo makasabay sa frequency na yun na napakalakas. Napakalakas, at lalo na sa mga tao na may spiritual awareness, na gising ng spiritual na kamalayan, marinig nila ang pagbabago ng enerhiya sa mga panahon. At hindi lang maririnig ang mga enerhiya, mabatsyag o maramdaman ang mga enerhiya. Kaya sa mga practitioners ng angels contacts and connection, turuan natin ang mga kapatiran natin na matututo din sila sa paraan ng inner cultivation. In a way, itong inner cultivation ay art and science ito ng inner discovery. It is not a practice of religion or any forms of dogma or belief. That is a practice of exercises na magiging sanhi sa pagkagising ng iyong spiritual na kamalayan. Kaya built in the package of the exercise na gisingin ang mga sentro ng enerhiya sa katawan. Kaya kailangan ng mga instructor para sa ating mga kapatiran pang madali lang na matuto sa mga exercises na makapagpagising sa iyong spiritual na kamalayan. And then that's the thing na kailangan gisingin ang spiritual na kamalayan para mas malakas rin ang ating pakiramdam sa spiritual awareness. Pag malakas ang pakiramdam sa spiritual, matindi rin ang iyong kaalaman na spiritual ng maraming mga bagay na hindi natin maintindihan pag wala tayong spiritual. Pag makarelay lang tayo sa ating katalinuhan, at lahat ng tao may katalinuhan, may intellect, ngunit hindi yan ang sapat na
puwersa na kailangan upang maintindihan natin ang mga misteryo na nangyayari, nagaganap ngayon sa ating kapaligiran at may epekto ito sa bawat buhay. Itong ongoing planetary ascension ngayon, malubha itong epekto para sa lahat ng mga tao, maging alam niya o hindi niya alam. Kasi ito ay ang pundasyon ng bawat tao, bawat buhay sa buong mundo ay ang enerhiya sa ating paligid. We are getting energy from external environment and internal environment. So itong mga enerhiya na ating na-absorb bawat araw. At kailangan yung itong mga enerhiya ma-absorb natin araw-araw. Mga enerhiya na angkop sa ating katawan. Kaya kailangan ang balanse. That is, maliban pa yan sa mga negatibong enerhiya na wala tayong kalam-alam na yung mga enerhiya na natin na nahigop, na-absorb sa ating katawan ay mga negatibong enerhiya. Kaya pag mayroon tayong inner cultivation, gumising ating spiritual kamalayan. Maski pa hindi magsabi ang isang tao, maski pa nakatago yung mga enerhiya, ay talagang maramdaman mo yan. At hindi lang maramdaman, makikita talaga sa iyong spiritual na mga mata. Or mind eye. Hindi lang yan third eye, tawag niyan third eye, sixth sense, or heavenly eye. Talagang makikita sa iyong spiritual na kamalayan. Ang kailangan lang gisingin natin ang ating spiritual na mga enerhiya. At napakaraming mga enerhiya na natutulog lang sa bawat dimension ng ating mga kaluluwa. Kaya 7 dimensions of the soul. And then early morning, gagawin na natin yung mga exercises na may malakas na connection sa mga anghel. Alas 4 ng umaga, so mga anghel ng Supreme Master, nandiyan na sila para mag-monitor sa lahat ng mga tao, magbigay ng connection para sa lahat na tumanggap. Kaya mayroon tayong formula, receive, align, and adapt. Ano ba ang ating tanggapin o receive? Divine connection. Advanced divine connection from the Supreme Master. Ibig sabihin ng Supreme Master, Supreme Omni Absolute, na common people called God. So ito ay kasi universal consciousness tayo, it is regardless of our belief or religion, and then we are in the universality of truth na hindi natin maaring i-rebuttal kung katotohanan ba yan ay hindi. Ang kaganapan ay kung ano ang magaganap, yan ay ang ating tiningnan ngayon. Pag sabihin natin sa from Super Light Angels, kahit hindi tayo maniwala, basta tingnan lang natin. Kaya ito ang ating paraan sa pagtuturo. Tingnan mo at iyong makikita. To see is to believe. At upang masyadong makita natin hindi lang sa ating katalinuhan, kasi sinong tao may intellect o katalinuhan. Sige, sabihin pa sa mga tao na wala tayong talino. Lahat ng mga tao may intellect, may pang-unawa. At ating palaliman ang ating pang-unawa from human understanding into spiritual understanding. Kaya gisingin ang spiritual na kamalayan upang ating matunghayan at makikita talaga ang tamang kahulugan nitong mga misteryo ngayon na nagaganap at patuloy na nagaganap, at sa hinaharap mas marami pang mangyayari na kailangan nating maintindihan. Yung mga bagay na yon ay ang mga kailangan upang tayo ay magtagumpay, bawat tao na makarinig at makagawa sa kailangang mga gawain, dan siya ay magtagumpay nang ibinigay ng paraan ngayon ng Supreme Master sa mga tao na tumanggap ng divine connection. Divine connection coming from the bridging of the divine radiance of the Supreme Master of Wisdom, Akadasar Supreme Super Light Angels. Kaya mayroon tayong tinatawag na Spirit of the Bukan. Bawat tao kayo may Spirit of the Bukan. Kaya sabihin man natin yung buhay ay, itong buhay bad lucks ang buhay ngayon, kaya maraming mga blockages, maraming mga problema sa buhay, mga hadlang sa mga tagumpay ng tao. Naghihirap, marami ang mga naghihirap. At yan ay ang katunayan sa
pabago-bagong bugso ng mga enerhiya ngayon sa ating panahon. Nagdudulot ng mga energy imbalance. Pag may balanse pa tayo at stable ang itong balanse ng ating enerhiya, then ang ating kapaligiran din ay very supportive sa ating kapakanan. Very supportive sa ating pag-unlad. Ngunit pag ang enerhiya sa ating kapaligiran ay hindi supportive sa ating mga pangangailangan, that is blockage. Blockage yan na mangyayari. Kaya if we want to solve the problems in our life, we need to do something about healing. At anong klaseng healing na kailangan natin? Sa divine healing. Kaya ako ay magbigay ako ng guidance sa mga taong nagpagamot na gamit ng ating divine healing. And ibigay natin yung formula na kung paano gagawin yung natural healing, divine healing. Gamit ang enerhiya na ibinigay ng Supreme Master para makakonect sila. And then, sundin natin yung paraan, ayan, ay mag-epekto yan. Ngunit pag hindi natin sundin ang paraan at gagawa tayo ng ating sariling paraan, or we have to do something different na hindi na natin na ibinigay yan ang paraan na gagawin, meaning magkamali tayo sa ating ginawa. So, hindi din matanggap ang divine connection na ibinigay ng Supreme Master. Kaya sabihin natin na Art of Life, Angels, Contacts, and Connection, may mga formula yan. Say, anong formula to receive the divine radiance of the Supreme Master? Para atin silang makilala, matutunghayan natin, mas lumalalim ang ating pagkakilala sa kanila. So, kailangan tayo mag-aral ng ARCOM. Ibig sabihin, first lesson of the Art of Life, ARCOM. Second lesson, ISISOM. Ibig sabihin, itong mga aralin na ibinigay, Angels, Contacts, and Connection, ay may formula. Kaya sabihin natin, alam ko naman itong mga aralin, nakakonect na ako sa advanced spiritual world. Nang ako ay maraming makikita sa mga vision. Well, at sa panahon na hanggang sa punto na hindi na natin ito matanggap na, hindi na ako mag-aral ng Art of Life. Kasi itong Art of Life, may connection naman ako. Yan, palagi naman ako makakita ng mysterious lights manifesting the sky. Ang mensahe ngayon ng Supreme Master, ikaw ay mag-aral ng Art of Life para makasabay sa panahon ngayon. Is it really the truth? And then I would say na that is really the truth. Kasi that is the message of the Supreme Master. Everybody needs Art of Life. Lahat ng mga tao nangangailangan ng Art of Life. Aralin ng advanced spiritual world para maintindihan itong panahon ngayon at kung anong kailangang paghahanda na gagawin ng bawat tao upang siya ay talagang magtagumpay nitong darating na panahon. So much energy now working for the planetary ascension. And things that we don't really know if we don't know the way. Hindi talaga natin malalaman pag hindi natin alam ang paraan o ang daan. Ang daan ay Art of Life. Yung Art of Life, ibig sabihin niyan, that is advanced spiritual study. Gisingin natin ang ating spiritual na kamalayan. And then could it be done by meditation alone? Magawa ba yan natin ng pag-meditation lang? Bisaya pa, pahamudlay lang. Hindi yan kaya nating magawa by meditation alone. Ang enerhiya na nag-influensya ngayon sa planetary ascension ay enerhiya na lampas sa medium. Ano ibig sabihin medium power ba? Ang enerhiya ngayon ay inilirawan na ngayon ng governing star formation. Malaking kapangyarihan na hindi kaya yung takutin natin itong mga espiritong masama para ma-disperse. Sigawan natin ito para tumakbo yung itong mga kalaban. Magagawa lang natin yan sa mga elementary formations ng mga kapangyarihan. Ngunit siya nangyayari ngayong mga kapangyarihan na napakalakas at saka ibig sabihin niya napakalakas, talagang mahirap talunin pag wala tayong kakayahan sa spiritual na advance rin. So ano ba ngayon ang kakayahan sa spiritual na advance?
Ang kakayahan ngayon na spiritual na advance yung magtuturo sa iyo na makita mo itong bagay, mas malalim na kahulugan, na hindi lang natin palabas natin ang ating malakas na pursa sa physical na katawan, hindi mapalabas natin na itong ating malalim, malakas na liwanag na may kaalaman o karunungan na spiritual. Makaintindi tayo sa kailangan ng ating kaluluwa. Ano ang mga pagkain ngayon na kailangan ng ating kaluluwa? Madali man lang intindihin ito. The same principle with when we are feeding the physical body. Kasi kailangan tayong malusog. So, bigyan natin ng tamang vitamins, nutrients, minerals sa itong ating physical na katawan. And then, maging malusog tayo. Ngunit iba ang disiplinang spiritual para sa iyong katawan na kaluluwa. Ang katawan na kaluluwa, hindi yan mabubusog na vitamins, nutrients, and minerals. Kailangan siyang tumanggap ng spiritual na energy galing sa advanced spiritual world. Yan ay ang substantive na pagkain na makapagpalakas ng iyong kaluluwa. Pag makakain tayo ng malakas na enerhiya galing sa advanced spiritual world nang dahil nag-activate ang ating information o advanced spiritual function, maging malusog ang ating kaluluwa. Pag maging malusog ang ating kaluluwa lang dahilan na hindi malusog ang ating physical na katawan. Pag hindi malusog ang ating spiritual na kaluluwa, payat na payat ang ating kaluluwa kasi walang kain. Mabigat ang ating katawan at yung ating kaluluwa ay walang kain kasi walang vitamins, nutrients, and minerals. Translation yan sa physical. Bagaman pag ang physical na katawan, vitamins, nutrients, minerals, itong ating spiritual na katawan, kailangan din ng ganyan. But not necessarily vitamins, nutrients, and minerals. Ang kailangan niya ay information of advanced spiritual function na mag-activate. Makatanggap siya ng enerhiya na galing sa advanced spiritual world or sa Diyos sa langit, Panginoon. That is regardless of our belief. You may call your God Divine Mother Nature. You may call your God Sun, Universe, Cosmic Energy, and our Supreme Absolute. It depends on you. Walang problema yan. Nang ito ay ang katunayan ng lahat ay ang enerhiya na dumadaloy sa iyong katawang kaluluwa para lumakas at maging malusog ang ating kaluluwa. Kaya pag may kapansanan ang ating physical na katawan, may kasakit tayo, at gusto natin talaga itong lutasin ang ating mga sakit sa physical, magsimula tayo doon sa ating spiritual. Kaya ang natural healing ay nangangailangan na makita natin ang ugat ng ating mga sakit. And if we have the problem of this kind of illness, we cannot really heal. Kasi ang dami namang gamot ng ating na-apply na, but hindi lang gumaling itong ating mga sakit. Ano kayang dahilan nitong ating mga sakit na bakit hindi talaga gumaling? At mag-worse or mag-trigger pa bawat araw. So we have to look at the root of origin. Ano ba ang ugat ng ating talagang mga sakit? Physical, kaluluwa na katawan, or spiritual. Pag physical, so gamutin natin sa pamagitan ng enerhiya ang physical, which is that the foundation of the physical is yung spiritual. Pag kaluluwa, yung may sakit, ano kayang sakit ng ating kaluluwa? It could be from the root of origin of karmic connection, or it could be contamination with the negative energy na nakuha natin sa ating environment. Kasi nagkulang pa ang ating enerhiya na makasabay tayo sa frequency ngayon. Especially when there is negative psychic attack, Hindi ba ninyo naramdaman itong mga enerhiya ngayon na napakalakas? At then, makikita ninyo, wala kayong ginawa. Nagtayo-tayo lang kayo dyan sa inyong bakuran, and then maraming mga insekto na mag-attack sa inyong katawan. Inyong mga kapitbahay, yung ibang mga or kaibigan na walang mga insekto na nag-atake sa kanilang katawan. Kaya siguro gusto tayo ng mga insekto.
bakit kaya yung itong mga insektong parang gustong-gusto ang ating mga katawan. Ito lang ay isang dahilan na hindi lang tayo magbantay ng mga negative thoughts or mga masamang mga pag-iisip ng tao. Magbantay rin tayo sa mga atake na tinatawag natin na negative psychic attack. And then yan ay medium power. Ang ibig sabihin, ginawang medium ang isang insekto, ginawang medium ang isang bagay para mag-blockage ang isang tao or para maging magdisgrasya o madisgrasya ang isang tao. Yan ay negative psychic attack pa rin. Nagdudulot ng mga negatibong iniibikto sa tao o sa buhay ng tao nang siya ay natamaan ng mga negatibong enerhiya, napakaraming blockages or na-bankrupt pa yun tayo kasi masyadong marami tayong enerhiya. And here comes the time na na-block ang ating willpower, na wala tayong vigor of spirit, na-depress tayo. So, bankrupt yung energy natin, yung kaluluwa, ina-bankrupt yung kaluluwa. By sorrow of the soul, by sorrow of the heart, the spirit is broken. By sorrow of the soul, likewise, the spirit is broken. Kaya, hindi tayo mamamatay sa ating mga nakikita sa paligid na mga elementary na puwersa. Ngunit mamamatay tayo sa mga viruses na nakakontaminate sa ating sariling mga consciousness kasi napakaraming ng mga bagay na natatakot tayo sa mga bagay na hindi natin masyadong naalaman ba kung ano ang ating kailangan ngayon. Kaya ang isabi ng Supreme Master ngayon para sa lahat na mag-aral tayo ng Art of Life 172, Angels Contacts and Connection. Sa Angels Contacts and Connection, gawin na gisingin natin ang ating spiritual na kamalayan. Simple breathing lang yan, controlling the mind, controlling the muscle, and controlling the breathing. And then sa panahon na lumabas yung mga Supreme Super Light Angels, makikita natin sila at tanggapin natin ang kanilang blessing na ipinadala para sa atin nang sila ay sinugo ng Supreme Master ng langit upang tayo ay makatanggap ng mga connection galing sa advanced spiritual world at nang makaakyat din tayo sa higher na dimension. At pag mga negative psychic attacks na, and then alam natin na okay lang yan, hindi tayo ma-destroy ng mga negative psychic attack. Ang Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ay nasa inyo. Sinamahan kayo ng Spirit of Dugukan. Wherever you go, nandyan sa'yo ang Espiritu ng Dugukan. Ibig sabihin ng the Spirit of Dugukan, that is the Spirit of the Supreme Absolute, Omni-Supreme Master of Wisdom. Na kahit saan ka magpunta, saan ka makaabot, and then, hindi ka iiwanan ng Diyos kasi nandiyan ang Diyos sa iyong buhay kahit saan ka magpunta. Ginawa mo ang iyong spiritual responsibilities. And the first thing that you do as part of your essential spiritual responsibility, kailangan ka mag-practice ng art of life. Bakit kailangan mag-practice ng art of life? Nang dahil pag hindi tayo mag-practice ng art of life, ang ating practice ay art of destruction. Saan ang ibig sabihin ng art of destruction? Simple thing to remember. Blinding ignorance, the unknowing of things that should be known, na bang hindi natin pakialaman yung bagay na dapat talaga nating malaman. That is blinding ignorance. Ano ang mga bagay ngayon na dapat talaga nating malalaman? Maraming mga bagay na kailangan natin ngayon na malalaman. At isumarin na lang natin ito ang kampang-kabuuan. Kailangan natin malalaman kung sino tayo. Sino ka sa iyong sarili. Nang iyong malalaman kung sino ka sa iyong sarili, and then malalaman na rin na ikaw ay yung ikaw, na may liwanag ng Diyos, kaya ikaw babalik doon sa Diyos sa iyong pinanggalingan. Ngunit pag hindi natin ito alam, babalik tayo sa alikabok. Kaya sinabi ko sa mga tao,
Tayo mga tao walang, ano ba yung kaugmaon, walang future. Kasi yung mga tao, takot sila, nag-spiritual sila. And then people are afraid that what would be our future in practicing spiritual. Ano kaya ang ating kinabukasan sa pag-practice ng spiritual? Kaya sinabi ko sa mga kapatiran, tayo ang mga taong nag-practice ng spiritual, tayo yung mga taong walang kinabukasan. Matakot ba tayo sa walang kinabukasan? Na yan ang pagkamitin natin itong mas advanced na spiritual kasi gusto tayong umuwi sa ating pinanggalingan at hindi sa alikabok. Doon tayo sa uuwi sa Diyos, sa liwanag na liwanag ng luwang hanggan. Galing yan sa Diyos. Sa dimensyon ng Diyos. Kaya bakit man tayo matatakot pag wala tayong kinabukasan? At kailangan talaga na dapat wala tayong kinabukasan para hindi tayo babalik sa ating pinanggalingan sa lupa. Ano ba ang ibig sabihin ng kinabukasan? Hindi ba natin alam yung kinabukasan? May tao bang nakalampas ng kamatayan? Na ibig sabihin, lahat ng mga tao ay totoong may kinabukasan at ang kinabukasan ng lahat ng mga tao sa buong mundo, lahat ng mga planeta, at the mortal, physical, astral, spiritual, at the 7 dimensions of the soul, ang kinabukasan ng lahat ng mga tao, mortal, physical, at astral, spiritual, ay babalik sa pinanggalingan. Ang pinanggalingan ay ang lupa. Kaya walang taong makaligtas sa sementeryo o sa lupa. Kaya babalik sila sa lupa. Nang sila ay may kinabukasan. Ngunit ang taong walang kinabukasan kasi pinahalagahan niya ang kanyang kaisahan sa Diyos, ay hindi siya natatakot kung anong kanyang kinabukasan. Ang kinabukasan niya ay hindi na ganyan ang counting or ang pagbibilang sa kanyang sarili. Kung ano ang kanyang mangyayari sa hinaharap. Ang kanyang kinabukasan would be also very certain na walang kinabukasan. Kasi sa panahon na wala ng panahon. Wala ng oras. Dito sa third dimensional reality, kaya we have that lesson in this College of Mystery. We are now sharing sa bawat isa na tumanggap. Secret, Spiritual Secret, or College of Mystery. Also known 72 Spiritual Division, General Spiritual Division, Four Corners, New World, or Advanced Spiritual World, or Sun 72 is the napakaraming mga term na ginagamit. Kaya, ang ibig sabihin nito, there is the beyond. There is the beyond space and time. Na ibig sabihin, when you go beyond the third dimensional reality, walang kinabukasan. Ang ibig sabihin, walang kinabukasan, walang present, walang past, walang future. Kung walang present, past, and future, so ano na lang yan ang katotohanan na yan? Kaya yan ay ang katotohanan na walang sukat. Na ibig sabihin, pag pumunta ka man sa langit or dimensyon, nandun nakatira ang Diyos. Walang sukat yan nang walang past, walang present, at walang future. That is ang kabuuan sa lahat. Na hindi mo mahahanay sa mga numero. Hindi mo mahahanay kung anong bilang. May past ba, or may present, or may future. At yan ay tinatawag ng lampas ng paniniwala. Katotohanan na hindi natin kayang maipaliwanag sa ating makataong kaisipan. Kaya kailangan natin buksan ang ating mga espiritual na kamalayan upang makita natin ang kahulugan. Kaya sinabi ng Supreme Master, we must go beyond belief. And then how we would be able to go beyond belief? Sa sikapin natin, matutunan natin, makikilala natin ang ating sarili. Know thyself or know yourself. That is the lesson of the College of Mystery. Kaya maraming mga nag-aaral na sa College of Mystery. During the time, way back so many years, ipinahayag itong College of Mystery. Kaya maraming mga taong nag-aaral ng College of Mystery. Nang ibig sabihin mga aralin na hindi itinuturo ng tao, kundi mismo ang Diyos ang nagtuturo sa mga aralin na yan. Kaya College of Mystery
And now, ang revelation ngayon, College of Mystery at Secret Spiritual Secret. Then after College of Mystery, ano ang susunod? So after College of Mystery, ang lampas of the College of Mystery, ang walang sukat. Kaya ang Diyos ay nagpaliwanag, nagpakilala sa mga tao. Makikita ng mga tao, sinabi ng Diyos, makikita ng tao ang kanyang maningning na kalulhatian. Ngunit hindi makikita ang kanyang mukha. Kaya ang Diyos ay nagpaliwanag sa mga salita. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang katauhan sa pamagitan ng salita. Ngunit hindi makikita at walang ninumang tao sa buong mundo ang makatunay na makakita ng tunay na mukha ng Diyos. Kahit sinabi ng Diyos na tiyak na mamamatay ang sino mang taong makakita sa kanyang mukha. Nanaw karon pag hindi makakita ang tao sa tunay na mukha ng Diyos. Ano bang paraan upang makikilala natin ang Diyos? Kaya, in this revelation na ibinigay na aralin ng Supreme Master, kailangan tayong matututo sa mga misteryo na ang Diyos mismo ang magtuturo. Yan ay tinatawag na College of Mystery. The preamble of the College of Mystery had been told na ituro na yan sa unang mga panahon. At ngayon, itong bagong panahon, at ito ay napakahalaga na maintindihan sa bawat mga taga-sunod ng mga spiritual na aralin ng Supreme Master. Kailangan maintindihan natin. Papasok ang bagong testamento. At ngayon ay pumasok na ang bagong testamento. Nang ang panahon ngayon ay papasok ang bagong panahon. Na itong bagong panahon na hindi natin maintindihan kung hindi tayo maka-upgrade sa ating mga natutunan, mga koneksyon, mga pananaw sa bagong testamento ng release ng Supreme Master of Wisdom. So ano itong bagong testamento ng Supreme Master of Wisdom na i-release ngayon? So angels contact and connection. Nang ibig sabihin itong angels contact and connection, you have to do your exercise, activate the informations of your advanced spiritual function kasi itong cosmos natin, nandito ang lahat ng mga wirings of the advanced spiritual connection. At yung katawan is the perfect microcosmos na ibig sabihin, yung pinakamaliit na mundo at pinakamalaki na mundo. Itong ating makikita, the classical universe. Itong pinakaliit na maliit na mundo, yung itong ating physical na katawan. At sa physical na katawan, may mga strings dyan. Sa physical na katawan, stations of divine connection. Nakakonect sa cosmic force. At kailangan natin yan ay magising natin. Para itong consciousness natin ay magising ang kanyang spiritual na kamalayan. At maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng mga misteryo ng Diyos. Kaya ang lahat ng mga salita ay may anino. Na ibig sabihin, hindi natin maintindihan at hindi natin makita itong mga misteryo ng salita pag hindi natin magising ang ating spiritual kamalayan. So, kailangan lang natin gisingin ang ating spiritual kamalayan. Lahat ng mga practitioners ng Art of Life, kayo ay nakapasa ng Lightship Initiation na ibig sabihin, may spiritual responsibility kayo. Ngayon na ituro ang mga aralin na ibinigay ng Supreme Master sa inyo upang kayo ay makatulong sa divine illumination para sa lahat ng mga tao sa mundo. Ngunit pag hindi rin natin gagawin yan, that is also a thing that we are also spiritually responsible. Kung sino man yung taong hindi gumawa sa kanilang mga spiritual responsibility. Kaya ito ay paalala lang para sa lahat. Kung bakit tayo nabigatan ngayon, let's say lang, for example, na nabigatan tayo ngayon sa ating buhay. Kasi diyan talaga ang mundo ngayon. Even it is actually the actual condition of the planet. Ang planeta natin ngayon ay nabigatan sa maraming mga negatibong enerhiya na na-develop ngayon sa ating planeta. Kaya, umiiyak rin ang ating planeta. Kaya, kailangan gisingin ang kanyang spiritual na kamalayan. So, maging itong planeta mismo kailangan gisingin ang kanyang spiritual na kamalayan. Upang mas lalo pang lumakas ang kanyang spiritual na kamalayan at yung lahat ng mga tao rin
na kanyang minamahal kasi nakarooted ang lahat ng mga tao sa kanyang divine foundation. Makagising din ang mga tao sa kanilang spiritual na pangalaman. Yung mga hindi pa gising. Ayaw yung mga gising na nakapasa na kayo ng Lordship Ministration, nasa inyo na ngayon ang authority na makapagturo ng mga aralin ng Supreme Master. Ma-connect mo yung tao doon sa energy station ng Supreme Master. Yung pang tao ay makatanggap ng advanced divine connection. Ngunit pag hindi rin natin sila turuan, kaya sabi ko hindi talaga maiwanan itong mga tao kasi napakahirap. Napakahirap na itong matutunan totoong koneksyon na kailangan natin. Tayo ay makapasok sa tawag natin higher the dimension. Ibig sabihin, supreme governance of the infinite, cosmic family of light, or in religious pa na terminology, yung langit. Ito lang medyo confusing itong langit when we are going to base the Bible as our reference for knowing of the truth of heaven. Kasi sa Biblia, may tatlong klaseng binanggit. Langit doon lumilipad ang mga ibon, airborne technologies, yan. Langit din yan. Atmosphere. Langit yung heavenly bodies, mga planeta, bituin. So, heavenly bodies, langit din yan, pangalawang klaseng langit. Yung pangatlong klaseng langit, medyo mahirap na maabot ng isang tao. Kasi langit doon tumira ang Diyos kasama ang kanyang mga makapangyarihang mga anghel. Pero ngunit, yun ay wala ng address. Kaya, sa confusion ng tao sa paghahanap ng langit na yan, and then the people just say, na heaven is there in your heart. Kingdom of God is there in your heart. God is within your heart. And there's also no reason that it's not within your brain. Maging nandyan sa loob ng iyong utak. And if nandyan sa loob ng iyong utak, there's also reason why it could not be also there within your belly, sa iyong tiyan. Pag nasa puso, nandun yan sa tiyan. O sakit sa ang kaparte ng iyong katawan. That's why when I say that you have to know yourself, College of Mystery tayo. Know yourself. How would you know yourself? Pwede na ito, Ben. How would you know yourself? Paano makilala ang iyong sarili? So, para makikilala mo yung sarili, first you have to memorize your face. So, kailangan mo talagang tingnan mo yung sarili mo. Paano mo makita yung sarili? When I am looking at you, and you're looking at me, then I will ask you, what's my face? Ano kayang mukha ko? Kasi hindi ko nakakita pa sa aking mukha. And then, ilarawan mo sa akin ang aking mukha. Yung mukha mo ay dalawa, yung ilong, dalawa yung mata, dalawa yung tainga, isa yung bibig. At saka, maitim ang iyong buhok. And then, my imagination will begin to give me a picture of my face. But still, I could not memorize my face. Maging hindi pa nga yung sakto yung anyo ng, or hugis ng mukha ng aking imagination or makikita sa aking mga vision. So, how would you know yourself? Yan ay isang tanong. How would you know yourself? How do you know yourself? So, iba yan. When you look at yourself at the mirror, tingnan mo yung sa salamin yung sarili, ay makikita mo talaga yung mukha sa sarili. At mag-umpisa ka na malalaman mo talaga yun ang mukha mo. Yet, that is still not enough. Hindi na yan sapat. Although you were able to see your face and memorize your face, hindi pa yan sapat. Hindi pa yun nakikita mo yung color ng iyong kaluluwa. Na ibig sabihin, nakikita natin ang physical na bagay sa ating pagkatao. Ngunit hindi pa natin nakikita ang ating kaluluwa. That's why when you are going to ask yourself, who are you? And you can say yourself that you are the heart. You are the face, you are the body, you are the soul, you are the spirit, because you are not just only spirit, even you are not just only soul, and you are not just only physical. Kaya ang tawag natin ito ngayon, College of Mystery, Secret Spiritual Secret. Kailangan tayong matututo kung sino tayo, sino ka sa iyong sarili.
Paano yan magaganap? Ang sagot yan, 7 steps of inner discovery. Kaya, ibinigay ang aralin ng Supreme Master. 7 steps of inner discovery. And one of the 7 steps of inner discovery, kailangan mo talagang gagawin. You have to practice the art of life. Angels, contacts, and connection. And then you must you must be conscious of your spiritual self. You must be conscious of yourself. And how would you know that? Kasi yan ay dalawang version. When you are so awake of your physical, so talagang conscious ka sa physical na mundo. And could be partly conscious of the spiritual world. That's why, ma-perceive mo yung spiritual na mga bagay. And then, if you would be like to be conscious of your spiritual body, and then you must be conscious of your soul. Na ibig sabihin, kailangan 25% or 10% lang conscious ka na may physical kang katawan. And then you must be 90% conscious that you are there in the spiritual world. So, kailangan ka na maglakbay sa spiritual na mundo. Kaya may tinatawag, conscious astral travel. Ibig sabihin, conscious ka talaga. When you are there traveling the astral world, visiting the hell, visiting the heaven, and visiting all those saints na yung nakikilala sa iyong paniniwala. And then you're also conscious that your physical body is there in your room. And then sana hindi yon magalaw ang aking physical na katawan, walang disturb sa physical na katawan, or baka ako ay makabalik sa akong physical na katawan, makagising ako sa physical na katawan. Napakaganda na para man itong aking mga ginawa ngayon sa spiritual na mundo. So yan, ang lesson na yan ay conscious astral travel. Yan ay advanced spiritual study. Maging conscious ka sa iyong sarili. Kaya ang lahat ng aralin ngayon sa advanced spiritual study ay ibinigay ng Supreme Master. Yan, ang lahat na yan ay kailangan sa iyong paghahanda sa panahon na darating nang malubha na ngayon ang activation ng enerhiya, nag-influence sa planetary ascension. And then, bawat minuto, bawat oras, may nangyayaring mga shiftings of energies. And then those shiftings of energies, pag hindi natin alam kung paano yan mag-match up ang ating frequency sa yang mga frequency niya na pabago-bago, would mean energy imbalance. And energy imbalance would mean blockages in life. It could be illnesses or bad lucks ng buhay. I-resolve natin itong mga bad lucks ng ating buhay. Kaya mag-practice tayo ng fending formation. Lahat ng mga practitioners ng dibukan, mag-practice kayo ng fending formation. Ibig sabihin, powerful self-protection beyond medium. A powerful self-protection beyond medium. Yan ay ang kailangan na ngayon sa lahat. Kaya i-upgrade ninyo ang inyong mga natutunan sa College of Mystery into the New Testament, which is Angels, Contacts, and Connection, Art of Life 172. This is just a sort of divine guidance na ipinasabi sa inyo ng Supreme Master. Since I am working as agent of the Supreme Master, so yan ay sinasabi ko ninyo yan. Dinala ko yung mensahe ng Supreme Master para sa inyo. Kaya, depende na yan sa inyo pag inyong tanggapin o hindi. Kung gusto kayong makatanggap ng biyaya na galing sa Supreme Master, tinatawag man yun na Divine Master o Divino Maestro Supremo, bahala na kayo niyan. Basta ang mensahe niya ngayon sa taas, galing sa taas, pag-aralan ninyo ang Art of Life. And the thing that you know, ang release ng Art of Life nagsimula sa bansang ito. At ito ay kailangang lumaganap sa buong planeta para matulungan ang mga tao sa buong planeta. Hindi lang mga tao, lahat ng mga buhay associated with the things, elementary and advanced things of nature. Lahat ng buhay nandyan at sa buong planeta. At hindi lang planeta, sa buong universo. So marami tayong magagawa. Marami kayong magagawa pag magising ninyo ang iyong spiritual na pamalayan. Ang sosi ay ating binanggit na ngayon pag magawa ninyong ma-practice ninyo sa inyong sarili ang Angels, Contacts, and Connection o Art of Life 172. Patuloy lang kayo sa inyong spiritual na pagpalakas. Yan ay kailangan ng
iyong physical na katawan at saka sa spiritual na katawan. At huwag magsisisi sa bandang huli nang dahil ay ginawa mo na yung iyong mga gawain. Spiritual responsibilities na kailangan talagang gampanan ng iyong sarili mismo upang ikaw ay hindi magsisisi sa bandang huli. Mayroon kang tagumpay na darating. Ang Supreme Master ay nagkatingin lang sa iyo palagi. Watching you and sending you support, divine support. Kailangan lang tanggapin at matutungan mo kung paano tanggapin ang divine support ng Supreme Master. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Yim.